At dahil maaga nga ang pick up time ng order na to ay maaga nga gumising yan yung kusinera Inday at yung Mr. Rider. So gabi pa nga lang ay inihanda na namin yung aming mga gagamitin at aming mga lulutuin para sa araw ng kinabukasan. Kapag nakaayos na nga yung ating mga pa-order na akala mo nga ay napakasimple lang ng pinagdaanan na hindi nila alam na napakaraming hugasin, napakaraming trabaho, napakaraming hiwain at napakaraming ipapamalengke bago mo nga magawa ang mga pa-order. Na ang akala nga talaga ng iba ay talaga namang easy money at napakadali nga lang kumita ng pera. So kailangan mo talaga magtiyaga, magsumikap at kailangan mo nga talaga mamuhunan at lalo tigit kailangan marunong kang tumiskarte lalo na kung ganito ang iyong hanap buhay. Kaya nga kami ni Mr. Rider ay talaga naman po pinagtutulungan namin yung aming maliit na business na to at dinodoble nga namin yung sipag at tiyaga namin. Dahil kung tayo nga ipatambay-tambay lang, ano ba mangyayari sa atin? Nga. So eto nga at binigyan nga tayo ng konting talent ni Lord. Eto nga at pinagyayaman ko at isinasalin ko na nga pa konti-konti kay Mr. Rider kahit nga ayaw niya. Yung kahit nga hate na yung pagluluto, kaya lang no choice dahil nga ako ay busy sa kabilang kalan. Ayan nga at minamanduhan ko talaga siya kung ano yung mga dapat unahin na ilalagay sa kanyang mga niluluto. So hindi naman halata na napipilitan lang siya dahil talaga naman pong nakapamaywang pa at pil na pil nga niya yung paghahalo ng kanyang mga niluluto. So sa paglalagay ko naman ng ating pasta dito sa ating mga lalagyan ay tansya meter yung ginamit ko or yung tansya. Dahil wala naman po akong ibang katulong dyan, ako lang po ang maglalagay dyan kaya yun na lang po ang ginawa ko. Pero kapag meron ka pong kasama ay kailangan po talaga natin yan timbangin para nga po pantay-pantay. So kung kayo lang naman din po ang gagawa, alam nyo naman po tansyahin yung ating pasta at sauce ay mapapadali pa po yung ating mga trabaho. So, after nga natin malagyan ng pasta, sauce at nagadgaran na nga natin ng cheese, eto at isusunod naman natin yung ating fried chicken. So, dahil sinipag din ng yung kusinera Inday, nilagyan ko na nga rin yan ng ating gravy. So, 90 pesos lang po ang benta ko dyan. Libre na po yung gravy. Kahit wala pong gravy is 90 pesos. Dahil nga meron pa tayong oras at hindi tayo na late. Talaga naglagay pa ako dyan ng gravy para nga masiyahan yung ating mga batuta na kakain. Dahil ito nga ay gagamitin para sa birthday sa school. At nagpa-customize na rin siya ng sticker para sa ibabaw na may picture ng kanyang anak. Isa nga talaga sa loyal customer ang umorder nito dahil mapabinyag at birthday nila ay sa akin talaga sila na-order. Dahil nga sa wala siyang oras at busy siya sa kanyang negosyo ay hindi rin siya sanay magluto. O diba talaga naman yung kahinaan ng iba ay yun naman na nagiging kalakasan natin at nagiging benta. Charot! Pero thank you sa aking customer. Bukod nga sa mga bento meal na to ay meron pa siyang 2 bilao na pa-order na ito nga ay papakain naman or ipambimigay sa kanilang mga kapitbahay. Yung ating pansit gisado bilao and then yung ating purple biko. Ito naman syempre para kay teacher para meron na siyang lunch and merienda. So dahil maaga nga natapos ang aming pa-order na yan, eto nga at natanggapan yung kusinerang Inday ng ating puto de leche na rush order at syempre meron tayong mga pasobra na biko at nagpasobra na nga rin ako dyan ng ating puto cheese kasabay ko nga niluto sa ating mga puto leche. Talaga naman po doble energy ang yung kusinerang Inday. Take note, nagluto pa po tayo ng isang malaking kaldero na ginataang bilo-bilo. So di ko nga alam na mga araw na yan ay hyper ang yung kusinerang Inday at eto nga at nagluto pa nga ako ng ating pansit malabon dahil nga isa lang yung ating pasobra dyan na merienda, yung ating spaghetti. Gusto ko naman palagi is 2 man lang yung ating merienda at yung ating mga kakanin. So, ito nga at kahit pa paano nga talaga ay naka-sold out yung kusinera Inday. Ang dami na talaga umorder dahil maaga nga ako nag-post, maaga rin silang nagsi-order. So, inuna ko ayusin yung mga malalapit na lugar dito sa amin para nga meron ng first batch deliver si Mr. Rider habang ako nga ay naggagayak ng mga iba pang order. So, ang listahan ko kasi ay nakabukod yung malayo at nakabukod din yung mga malalapit lang. Kaya yun talaga yung aking inuuna at wala nga kami talaga inaaksayang oras. Area by area nga ang pag-deliver ni Mr. Rider. So ayun nga at nakatapos na naman tayo ng isang araw na luto serye at tinda serye. Ito na naman po ang yung kusinera Inday na nagiiwan ng katagang sipag at tiyaga at samahan ng panalangin may diskarte, paniguradong aangat sa buhay. God bless!